Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero 1 sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Kayanong sa Target On Air. Ito nga ating kausapin regarding ho dun sa sa Makabayan Block ho mga kaibigan. Ang plano ho ng COMELEC o ni National Security, si Esperon. Ito nakausap na ho natin to nung nakaraan eh. Ito ating kausapin nga ho mga kaibigan. Nasa linya ng ating komunikasyon si election lawyer, si Attorney Emil Maranyon. Attorney Emil, si Rex Kayanong sa DCME. Sir, good afternoon po sa inyo at saka sa nakikinig ko na iyong programa. Apo, bilang election lawyer, may batayan po ba na harangin ang kandidatura ng isang party list na inuugnay ho bilang legal front ng CPP-NPA? Well, unang-una po, we have to clarify na sa ilalim po ng batas yung pag-adhere sa prinsipyo ng komunismo is not an automatic ground for the cancellation of a registered party organization. We have to take note po na yung intensyon naman ng batas at gumawa ng 1987 Constitution ay ilagay po yung sistema ng party list to welcome yung mga tinatawag nating marginalized ideology po. So kasama na dito po yung tinatawag nating progressive left at saka yung even po yung mga nag-a-adhere doon sa prinsipyo ng komunismo po. So in other words, the party list system was designed precisely for this po. In order for this marginalized ideology to have representation in how to represent this po. Opo, at masasabi po ba natin dahil ho dun sa pagkakapatay sa anak ni Congresswoman Kulyamat na miyembro ng NPA, matibay na ho ba itong ebidensya na legal front nga na makakaliwang grupo ang Makabayan Block gaya nga ho nung naging pahayag ho ng ating Pangulo, Attorney? Unang-una po, ang sabi doon sa batas is the moment na may pruweba or may established by evidence na isang party organization ay nag-a-advocate po ng violence or unlawful means to achieve the goals of the party, yun lang po yung pagkakataon na pwede pong ma-cancel yung registration ng isang party list. So in other words, kailangan patunayan ng ebidensya ng gobyerno po na nagli-link or nag-a-advocate yung isang party ng violence or ng unlawful or any unlawful means po. In other words, hindi enough na porque namatay yung anak ng isang kongresista ay automatic na po yung kasi kung isipinin niyo po it's a different person who is involved po. So it doesn't mean na yung ginawa ng anak. Yun po yung ginagawa ng magulang. So these are two different persons. But unless po na merong link, napapatunayan ng AFP na merong link or direct connection yung anak dun sa nanay, and that's the only time that they can file a case for the COMELEC po. Opo, at Attorney, masasabi po ba natin na itong red tagging dahil nalalapit na rin ho ang eleksyon sa 2022, Attorney?
Well, hindi naman lingid sa kaalaman natin na yung tinatawag natin na progressive party list na to, na katulad ng Makabayan Black, are not supportive of the current administration, and in fact, they are voicing their support of the opposition vocally po. So, hindi natin ma-discount yung possibility na this has a connection with the upcoming 2022 elections. Because makikita na natin po na unti-unti na nga pong umiinit yung yung usapin tungkol sa papalapit sa presidential election sa 2022. So there's a possibility, but of course, we can only speculate at this point po. Opo, at kami nagpapasalamat po, Attorney Emila Maranyan. Salamat po, Attorney. Opo, maraming salamat din po. Yan ang tinig mga kaibigan, Attorney Emil Maranyan, eleksyon na lawyer. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng PCSO at PAGCOR. Simula taong 1934 hanggang sa kasalukuyan, nakasama ng sambayan ng Pilipino ang Philippine Charity Sweepstakes Office. Naging karamay ang PCSO sa mga kapighatiang pinagdaanan ng bayan na sama-sama nating nalampasan. Mula noon, ngayon, sa hinaharap at magpakailanman, asahan ninyo ang PCSO sa pagtataguyod ng isang matatag, maginhawa at panatag na buhay sa bawat Pilipino. Sa maliit na halaga, hatid ay pag-asa. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline numbers 623-1869 at 0917-592-6618 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly.